Sana mabait amo mo, ate. Sana nga, ate. Sana payagan din ako makapag-vacation para nasubaybayan ko rin ang paglaki ni Ember. Ay na, ate. Hindi ka pa umaalis. Pagbalik na agad na sa isip mo. Siyempre, ang hirap kaya iwan ng anak ko. Hanggang na nag-ate. Andito ko para alagaan siya. Salamat pa din. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Oo, nalakot. Baka maiwan pa ako ng eroplano. Baka hindi pa ako matuloy sa pag-alis ko. Mag-ingat ka, ate, ha? Inang, amang, gabayan niyo po si ate. Naimbag nga bigat, inang, amang, pamigat tayo. Good morning, Tita Betty! Mangantan? Aba, gumagaling ka na mag-Iloko, ha? Saan mo naman natutunan yan? Google, Tita. Bakit ka nga ba nag-aaral mag-Iloko? Kasi nakita ko po lagi yung nakakausap yung altar nila lolo at lola ng Iloco. Naku-FOMO po ako. Anong FOMO? Fear of missing out po, Tita. Sa susunod ako naman na mag-google ng mga sinasabi mo. Saan nga pala ang lakad niyo ni Jules ngayon? Dun lang po kami sa park. Little picnic date, if you will. Walang boys. No boys, Tita. I'm too busy for boys, promise. Hello? Nandito ka na? Outside na, okay. Give me 2 minutes. Lalabas ako. Okay? Okay, bye. Sorry, Tita. Aalis na ako, ha? Hindi na po na si Jules sa labas. I love you, Tita Betty! Love you to Ember. Mag-iingat ha. No boys muna. Hala, ang cute naman po ng baby niyo, ate. Ay, salamat. Okay lang bang lawayan mo ka? Ano po? Lawayan mo ka ko. Baka kasi mausog yung bata. Mahirap na. Lalawayan ko po. Lalawayan mo. Gaganin mo lang. Tapos kahit basa pa. Oo, sige. Salamat. Lalawayan na ikaw. Okay, good na. Ba't ganyan mukha mo? Pinalawayan sa akin ni ate girl ko yung paa ng baby niya. Girl, at least ikaw yung naglaway. Ikaw yung naglaway. So, hayaan mo na. Naman yan, naman yan. Saan nga pala tayo today? What if sa may field na lang para hindi super magastos? Pero daan muna tayong coffee shop. Sure. Bili tayong ice creams. Tara.
Tingnan mo yung ginagawa ko. Girl, mukha silang galing sa langit. Tingnan mo, pareha silang naka-black. Ba't sila nagkakaroon? Kasi girl, nagpapagpag sila. Obviously. I mean, yung pagpag na tradition, pagkagaling ng lamay, like, pupunta ka muna somewhere else para magpagpag and hindi ka susundan ng spirits pag-uwi. Ba't naman sila literal na nagpapagpag? Girl, alam mo ang meddler mo today, what if umorder na kaya tayo? Wala. 2024 na, nagaganyan ka pa rin. Girl, syempre out of respect na lang din sa spirits around us. Hindi naman porket 2024 na, wala na sila. I mean, superstitions lang naman yan ng old people. I mean, yes, sure, baka nga superstitions lang yun. Pero, we'll never know, di ba? Lagi kasi sinasabi ng lola ko sa akin na all parts of nature has spirits. So, bago pa dumating yung mga Espanyol, naniniwala na yung mga Filipino doon. So, siguro I should just always respect them. Kaya ganun. Valid. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Kanino ka naman nagtatabi-tabi po? Bakit ang dami? Sa grass? Sabi mo kasi kanina lahat ng nature may spirit. So, nagtatabi-tabi po ako sa grass na bawat inaapakan natin. Ewan ko sa'yo, Ember. Tara na lang doon. God. Oh, magtabi-tabi po ka. Oh, tabi-tabi po. Ito, inang, amang. Paborito naman ni Ember, niluto ko ngayong gabi. Naku, kung alam niyo lang ko ilang beses sa isang linggo ko kulitin ng batang yun para lang lutuin to. Siyempre, recipe niyo ang ginamit ko, inang. Ngam hanlata kasiti, kinasanayad ti pa naglutong, inang. Hi, tita! Nandito na po ako. Oh, andyan ka na pala. Kamusta naman ang date niyo ni Jules? Masaya naman po. I have something for you. Tada! Wow naman! May pasalubong ka pa. Siyempre, favorite ko po yan eh. Thank you. Nag-dinner na ba kayo ni Jules? Hindi pa po. Buti naman. Pinagluto kita ng paborito mong bulalo. Bulalo? Thank you, Ina. Thank you, Ma. Bye. Nagutom na ako eh. Thank you po sa pagluto ng favorite ko, tita. Walang ano man. Ano naman ginawa niyo ni Jules kanina? Ayun po. Tumambay kami sa may park. Tapos, nagkwentuhan. Nakwento po sa akin ni Jules yung about sa pagtatabi-tabi po. Parang, ginagawa niya lang po yun kasi sabi ng lola niya na lahat daw po ng nature ay may spirit. So, nagtatabi-tabi po ako sa bawat dahon ng inuupuan namin. Tapos tinawakan lang ako ni Jules. Pagka-uwi ka naman kasi talagang taglay. Pero alam mo, naniniwala ako dyan. Saan po, tita? Na lahat may spirits. Mga puno, mga bato, mga halaman, ganon. Talaga po ba? Oo naman, Ember. Pati lolo-tola mo naniniwala dyan. Sila nagturo sa akin. Yun po ba yung mga kakre? Ako hindi ko din sigurado. Pero ang alam ko, nung sinuunang panahon, bago pa dumating ang mga Kastila, paniniwala na ng mga Pilipino na hindi hiwalay ang mga espiritu sa mundo kapag may namamatay. So, ibig sabihin po ba
Hindi sila nakakarating ng langit? Wala pa naman kasing konsepto ng heaven. Noon, di ba? Nagkaroon lang ng ganyang konsepto nung dumating yung mga Kastila. Nako, hindi nyo naman po pala sinabi. History class pala to. Pero totoo yun Naniniwala sila na pag namatay ka, nandito pa rin ang mga espiritu. Kaya nga nagtatabi-tabi po, di ba? Kasi noon pa, ganun na talaga yung paniniwala na may mga espiritu na nandito pa rin sa mundo natin. Medyo scary, tita. Hindi naman. Isipin mo, lolo't lolo mo, nandito pa, naggagabay sa atin, matatakot ka ba? If you put it that way, no. I think it's nice that Lolo and Lola are still here with us. Kaya niyo po ba sila palaging pinakausap? Kasi you believe that they're still here with us? Nandyan pa naman talaga sila Andyan nga yung remains nila I mean, in spirit, like what you were saying. Sana. Hindi naman talaga natin masasabi, di ba? Pero sana. Amber, kapag dumating na yung oras ko, gusto ko, itabi niyo ako kina inang at amang, ha? Let's not talk about that, tita. Let's focus on this yummy bulalo in front of us. We have a long life to live. Okay? Tita Betty? Tita Betty! Rise and shine! Tita Betty? Tita Betty! Tita Betty! Tita! Tita Betty! Sing! Tita Betty! Tita Betty! I'll catch the soonest flight home, anak. Hang on. I'll be there, anak.
Ember, ililibing na ang Tita Betty mo bukas. Hindi ka pa rin bumabakon dyan para silipin siya sa baba. Halika! Bumaba ka at makirami ka sa amin sa baba. Anak, I know this is hard for you, but it's hard for me too. You have to get up and come sa funeral ng tita mo. Pwede po ba hindi na? No, Ember. You have to come. Ihahatid na natin sa huling hantungan ng tita mo. You're going to hate yourself if you don't come. Sige na, bumangon ka na dyan. Take a quick shower, then we leave. I'll wait for you downstairs. Oh, that's great. You haven't properly eaten in what? 8 days? It's not for me, ma. Wala nang food sa altar ni Lola and Lola, so I'm fixing them a plate. Honey, you haven't had a real meal since your aunt died. You should eat something proper. Unahin mo ang sarili mo instead of that altar. It's not like your grandma and grandpa are gonna get angry anyway. Oh, why are you still sweeping at this hour? You know your tita's gonna be upset about that. Akin na yan. I thought you're not superstitious. No, I'm not. But your aunt and you are seen to be. Kasi, ang sabi niya sa akin, kapag daw nag-wise ka ng gabi, may istorbo kang espiritu. Ember! Move ka dito! I told you not to put food on this altar, Ember. I told you! I don't know why you and Liberty believe in these superstitions. It's so unsanitary and gross. Tignan mo, iniipis tuloy. Hindi ka kasi nakinig sa akin. Ang sabi ko, huwag mo nalagyan ng food dito sa altar. Pero, nilagyan mo pa rin. Kaya hindi ba nakikinig sa akin? What did you say? I said hindi ka rin nakikinig sa akin. When did I not listen to you, Ember? I give you everything. I slave in the US for you. Tell me, ano
dyan o ibinigay sa'yo? Tita Betty wanted to be cremated. She wanted to be cremated, and she wanted her remains to be there on the altar that you find gross. I didn't say the altar is gross. I said your superstitions are unsanitary and the rotten food on the altar is gross. Don't twist my words. And don't talk to me like an ungrateful brat. I only did what I thought was the best. How do you know what's best when you never cared to learn or ask what Tita Betty wanted? You talk like you know everything. But you don't. Okay, I may not know everything, pero I know Tita Betty wanted to be placed beside Lolo and Lola. And you didn't know that because you never cared enough to ask her what she wanted. She gave up her life to take care of me at para makapag-abroad ka. Watch your mouth, Ember! You don't know half of the things I did for you in Liberty. Besides, she's gone. Why does it matter where her remains are? She's gone! She's not gone! She's not gone, Mom! She's still here. She's here in spirit. She's here. She's not gone, Mom. She's still here. I'm sorry, anak. But she's gone. She's gone, anak. She's not. She's still here. She was just here. We have to accept it. She just has to stay. August 15, 1996. Ilang linggo na nakalipas nang makaalis si ate. Nakalkaldaang kan, nakabatbatang, ngam kasapulan. Adatoy ni Ember, isuna ti kaduwak nga umuna. Sana hindi kayo magsawa, inang at amang, nagabayan kami. December 12, 1999. Ang totoo, nagrigat gayam nga magpalaki ng ubing, nga awan kadua sa isang bahay na punong-puno ng saya noon. Namimiss ko na kayo, inang at amang. Kung sana nandito lang kayo para makitang lumaki si Ember. Sigurado akong matutuwa kayo. Di pa alam ni Ember ang mga rason kung ba't ako nagiiwan ng pagkain sa altar ninyo. Natatawa ako at lagi na lang niya binabawasan yung atang na ihinahain ko. Inang, amang, mahirap po na hindi namin kayo kasama ngayon. Pero salamat po at kahit paano'y palagi nyo pa rin pinaparamdam na nandito lang kayo para sa amin ni Ember. June 2, 2004. Amang, inang, mag-elementary na si Ember. Sabi ni ate sa public ko na i-enroll para makatipid. Pero may pakiramdam ako na hindi maganda doon sa paaralan na gusto ni ate. Lumabas ako ngayon para magmuni-muni. Mas naramdaman ko ang presensya ninyo, inang at amang, nung nandun ako. Nakasalubong ko din ang apo ni Uncle Boy at sabi pumunta daw ako sa kanila dahil may utang sila sa inyo na hindi pa nababayaran. Salamat at pinadala ninyo siya sa akin sa oras na kailangan. Salamat sa pagbabantay at paggabay sa amin ni Ember, amang at inang. Agyaman ti adu. March 29, 2022. Ang ganito nga talaga kapag mag-isang tumatanda sa buhay. Hindi naman ako makainda at kawawa naman si Ember kung isipin pa niya ang sitwasyon ko. Itong mga nakaraang araw kasi, walang palya ang sakit sa dibdib na nararamdaman ko. Ako naman, inang at amang. Alam ko namang miss niyo na ako. Ngamhan pa'y mabalintata. Nagdadalaga na ng pamangkin ko at gusto ko pang maabutan yun. September 12, 2024.
Sobrang saya ni Ember, inang at amang. Masaya ako na naipagluto ko siya ngayon ng paborito niya. Parang nagdingning yung mga mata niya nung nakita niya yung niluto ko. Sa loob ng 19 years, inang at amang, nagsilbi akong magulang ni Ember. Sa palagay niyo, inang at amang, mabaling nga agaginana akon. No kumanunong kayo, nakasagana akon. She's resting na, anak. She deserves her rest. I miss you, Tita Betty. Thank you, Tita, for taking care of me all these years. And for giving so much of yourself. I know nandito ka rin. Just like how you believe na Lolo and Lola are always with us. And I know you will always guide me. Just as how they always guided you. I have something for you pala, Tita. I promise I won't get it from your altar. Actually, hindi na po ako kukuha ng food kay Lolo and Lola. I promise. I promise that I'll continue your practices. Our practices. And I'll do as you did, Tita. I will keep our traditions alive. I was cleaning your aunt's room, and I found this box with your name on it. I think ikinabi talaga ito ng tita mo to give it to you someday. Ano to, Ma? I don't know, anak. Open it. Wow. Looks like she left a few heirlooms for you, anak. Keep it safe, ha? Okay, I will. Salamat sa pagkabay, Tita. Salamat sa mga pamana mo sa akin. Ay-ayatin ka.